Natulog, nagkape, gumala, nanood, nagdagat at nag-joyride. What's up mga geng-geng, it's me again, Tin. Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. So tara, samahan nyo kami kung anong mga nangyari sa trip namin sa Claveria. So tara! So alas 3 pa nga lang na umaga ay gumising na ako. Kasi 3 oras nga ang gagugulin namin sa biyahe para makarating doon. So bumangon na nga ako kagad kanina para uminom ng maligamgam na tubig at mainitan naman yung tiyan ko. Saktong alas 4 na nga ng umaga nung sumakay kami sa sasakyan. Nakaayos na nga kami dyan at hinihintay na lang namin si Uncle Aaron dahil siya yung driver namin. Sumama nga din si Janan dahil wala siyang pasok ng Friday. Umabsent nga din si Kurt sa klase niya para makasama siya. Bago nga kami bumiyahe, inuna muna niya ang pag-skincare. Tawang-tawang nga ako dyan kasi nakukuha niya pang mag-skincare habang may pupuntahan kami. Matapos nga mag-skincare ni Kurt ay exactly 4:30 na nung umalis kami sa bahay. Sa mga ganitong oras ay madaling pa nga lang sa daan. Kaya nag-pray kami before umalis para naman maging maganda at maging maayos ang trip namin. Ngayon na nga lang kami ulit makakabalik doon kasi may pupuntahan kaming event. Di na nga ako nakapag-video sa mga sumunod na oras kasi nakatulog ako. Nagising na nga lang ako nung huminto ang sasakyan dahil sa traffic. Inaayos nga yung kalsada kaya one way lang yung nadadaanan. Nasa Ballesteros na nga kami sa mga oras na yan kaya medyo maliwanag na. Kailangan nga namin mag-jacket at magdala ng mga kumot kasi malamig sa daan. At lalong pick up yung sinakyan namin at sa likod kami nakasakay. Yung feeling na parang nasa harap ka ng aircon, ganun kalamig. Pero kahit ganun kinakaya namin kasi ginusto namin to. Balak kasi naming manood ng pageant kasi sumali si Yani. Isa-support nga namin siya kasi ganun namin siya kamahal. At sa mga oras na to hindi ko na nga alam kung nasan kami. Medyo maliwanag na nga sa daan pero malamig pa rin yung simoy ng hangin. Ganyan na nga yung itsura namin matapos kami mag-change ng mga position. Sobrang lamig kasi at di na namin alam kung saan kami pipiesto. Hindi ko na nga alam kung anong mga oras to pero maliwanag na. Sumisikat na nga din yung araw pero nasa daan pa rin kami. At ang ganda nga pagmasdan yung pagsikat ng araw. At buti nga hindi umulan ngayon kasi nung makaraang araw puro na lang umuulan. At lumipas nga ng mga ilang minuto may nadaan kami mga estudyanteng nagpaparade. At tingin ko may mga event din silang gaganapin ngayon. At magpaparade ata sila kaya sila nasa daan. Nung nag-aaral nga din ako halos naranasan ko din yung mga ganyan. Yung tirik na tirik ang araw pero nandyan ka sa daan nagpaparade. Pero it's a great opportunity para maranasan yung mga ganyan kasi masaya. Lalo na pag may event ang mga school. Makalipas nga 2 oras sa biyahe at sa wakas nakarating na din kami dito sa may Claveria. Dati nga pag nagbibiyahe kami 3 oras yung biyahe namin. Ngayon nga lang nag 2 hours yung biyahe namin kasi mabilis magpatakbo sa Uncle Aaron. Kami lang din kasi ang sakay ng sasakyan. At nadaanan na nga namin kung saan namin makikita yung beach view. At ang ganda ang pagmasdan yung karagatan. Ngayon na nga lang kasi ulit ako makakapunta dito. Matapos nga tayo nag-nature trip, ngayon naman beach trip. Masasabi ko ang maganda yung view at nakaka-relax. At dito nga na part nakarating na din kami sa pupuntahan namin. At dito nga kami mag-i-stay kina Tita Ems. Dito nga kami tumutuloy kapag pumupunta kami dito sa Claveria. At thank you Lord dahil nakarating kami ng ligtas. Pagkababa nga namin agad kami uminom ng kape para naman mainitan yung mga tiyan namin. Nagpahinga nga muna kami dyan kasi nakakapagod din yung biyahe. Nag-scroll lang muna kami sa mga cellphone namin. Makalipas ng ilang oras na pagpapahinga na pagdesisyon namin pumunta sa Boulevard. Medyo malapit lang naman to sa bahay nila kaya pumunta na kami. Ito ngayon nakikita natin na view kanina sa may nadaanan natin. Pwede ka nga din mag-jogging dito at tumambay kapag gabi. Safe naman siya kasi may nagro-ronda na pulis kapag gabi. Pag hapon nga madaming tumatambay dito lalo na pagpapalubog na yung araw. Maganda nga dito kasi malapit lang sa kanila yung karagatan. Kapag broken ka at nasasaktan ka, pwede ka nang magpakalunod dito. Nagparking na nga kami saglit para makita yung view at si Janang naman bumaba na at pumunta na sa gilid. O Janang, baka magpakalunod ka dyan na. Kita nyo naman ang sayang bata. Ngayon lang kasi siya nakapunta dito. Ayan nyo na, pagbigyan nyo na mag-selfie daw siya. Kita nyo naman pakaway-kaway pa. Nung nakita nga niya yung beach view, sabi niya ang ganda daw. Habang tinitignan si Janang kanina, pumunta na din ako sa may gilid. Naglakad-lakad lang din ako, tinitignan yung view. O diba nung nakaraang araw nag-nature trip lang tayo. Ngayon naman nasa beach trip tayo. Diba sabi ko sa inyo lahat tayo deserve ang beach trip at nature trip. Kaya kayo, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na din kayo. Nung mga nakaraang pumunta kami dito, kasama namin sila Warren. Ngayon kasi busy siya at nasa OJT siya. Kaya Warren, panoorin mo muna akong nasa beach. Nood-nood ka na lang muna sa mga vlog ko kasi hindi ka pa makakasali. O diba ang ganda ng view? Deserve natin lahat magdagat. At dyan nga na part may nakita kaming mga taong naghuhuli ng mga isda. Tulong-tulong nga silang naghihila ng lambat. At dyan nga na part pinapanood namin sila kung paano sila maghuli ng isda. Titignan nga din natin kung madami silang mahuhuli. At sa matagal nga na paghihintay at panonood sa kanila, matapos nilang maiangat yung lambat, konti lang daw yung nakuha nila. Kaya agad na kaming umuwi at naghanda para manood na ng pageant. Yun nga din yung pinunta namin dito para panoorin si Yani. Sasali nga siya sa pageant at grade 7 yung ire-represent niya. Dito nga lang din sa gymnasium ng Claveria gaganapin yung pageant. Diyan nga na part hinihintay namin si Ate Ems kasi hawak niya yung ticket. At sa mga ilang oras na paghihintay, nagsimula na din yung pageant. Sobra akong namangha kasi ang gaganda lang intermission ng mga student ng
school nila. Sobrang colorful at talagang pinaghandaan yung event na to ng school nila. So ngayon naman nagpapakita na yung mga contestant ng different talent nila. Masasabi ko ang deserve nila lahat yung crown kasi magagaling sila. Pero kailangan pa rin may isang mangingibabaw. Na nga lahat nilagay yung mga video nila kasi magiging mahaba na tong vlog natin. Kaya sad to say hindi nakasali sa top 6 si Yani. Pero kahit ganun at least nakayanan niya. Another experience naman to para sa kanya. Para sa susunod na pagsabak niya meron na siyang new learnings and experience. Sa mga oras na yan pauwi na din kami. Hindi na nga namin tinapos yung pageant. Kasi alam namin pagod na si Yani. Nakasakay na nga kami lahat dyan sa may pickup at balak namin pumunta sa boulevard. Balak nga namin photoshoot si Yani para naman masulit niya yung renta ng gown. Nag-post na nga lang siya dyan. Para naman kahit paano magkaroon siya ng memories. Hindi man siya nanalo, at least meron siyang new learnings and experience. Matapos nga mag-photoshoot ni Yani, umuwi na din kami agad. Kasi gutom na din kami at malalim na din yung gabi. Makalipas nga ilang oras sa chikahan, napag-desisyon ni Yani na mag-open nga ng mga regalong natanggap niya. Tapos siya mag-open ng mga regalong natanggap niya. Ilang minuto lang, hindi pa siya kumain pero natulog na siya. Napagod na din siguro sa kakarampat kakatayo sa stage. Hindi ko na nga na-videohan sa mga sumunod nangyari kasi nakatulog na din ako. Sa mga oras na nga ito, umaga na at uuwi na din kami. Hindi ko na nga na-videohan yung mga pagalis namin kasi nakatulog na din ako sa may sasakyan. Ayan na nga yung mga itsura ng mga kasama ko kasi puyat sila. Ako nga lang ang nag-iisang gising sa may likod ng sasakyan. Halos wala din silang tulog niyan. Ako kasi maagang natulog. At sa mga oras na yan, umaga na at nasa Ballesteros na kami. Huminto lang kami sa may 7-Eleven. Tinatanong ko nga sila kung bababa sila para bumili ng kape nila pero tulog na tulog pa rin sila. Kaya ako na lang mag-isang bumaba at bumili ng kape. Isang kape na nga lang ang binili ko kasi nung tinatanong ko sila kung bibili ako ng kape nila, hindi na sila sumasagot kasi lahat sila tulog na. Ni-enjoy ko ang humigop ng kape dyan pero yung mga kasama ko tulog na tulog. Lumipas nga ilang oras sa biyahe, sa wakas nakarating na din kami dito sa may Magapit. Isa na namang adventure ang nagawa natin ngayong taon. And huwag kayong mag-alala dahil lagi ko kayong isasama sa mga vlog and adventure natin. Huwag lang kayong magsawang manood. Kahit nagsisimula pa lang tayo, sana nandyan pa rin kayo. Kahit konti pa lang tayo pero nararamdaman ko na yung mga suporta nyo. Kaya nood lang ng nood, malay nyo, pagdating ng panahon, dumami pa tayo. Pag nangyari yun at pinagkalobyan ng Diyos, huwag kayong mag-alala dahil tutulong din tayo sa ibang tao. Lagi lang nating tatandaan na maging mabait tayo sa mga tao at tulungan yung mga taong nangangailangan. Salamat sa mga taong laging sumusubaybay sa atin. Sa mga nagla-like, nag-share at nanonood ng mga vlog natin. Sa simpleng pag-like and follow nyo sa akin, okay na ako doon. Malaking bagay na yun para sa akin dahil nagsisimula pa lang ako. Dami pa tayong pupuntahan, gagawin, kaya manood lang kayo sa mga vlog ko. Lagi lang nating tatandaan na bilog ang mundo at may plano ang Diyos para sa atin. So, paano ba yan? Salamat sa pagsama sa akin at salamat sa mga panonood ng mga vlog ko. See you again for another adventurous vlog. Ako nga pala si Tin, tambay lang pero may pangarap. Bye-bye!